Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po and welcome now to the program Your Honor, please. Dito po sa ating Broad Streamcast Communicators. Ako po si Ben Paipon. At ngayon po tututukan natin ang Delta variant. We have an update already sa Delta variant coming from the Department of Health. Makinig po kayo mabuti ho. 11 cases locally acquired. 11 ang Delta variant cases dito po sa ating bansa. The variant has been seen introduced by overseas travelers
Ito po ay nanggaling sa genome expert. Ito po yung nagsusuri kung anong variant ang meron ho dito sa sakit ng taong ito. Okay? Variant seen introduced by overseas travelers. 5 returning from overseas ang nagpositibo po. At isang pasyente ang namatay na po dito sa National Capital Region. Okay? We need to make sure no mass gatherings are held. Itong sinasabi po ng nagpapayo ho dito sa Department of Health. We need to make sure no mass gatherings are held or even allowing children aged 5 and above to go outdoors. Kabaliktaran ito ng ginagawa ng ating pamahalaan na. Pinapayagan ang mga 5 taong gulang pataas kasama ang kanilang mga magulang sa mga parke and open spaces. And they have already identified the places that children can go to. Samantalang meron ho tayong nakakatakot na variant dito sa ating bansa sa ngayon. Mga kabayan, ngayon po ay makakausap po natin si Dr. Tony Liachon. Ito po isang eksperto sa infectious diseases at dating tagapayo ho ng IATF. Okay? Siya po ang kakausapin po natin para magpaliwanag. Ano po bang aabatan ho natin? Ano bang paghahandaan natin? Ano ba ang, what are we going to avoid para hindi mahawa at hindi tayo magkahawa-hawa? Alam po ninyo, ang nangyayari po sa Indonesia, grabe na ho ito mga kabayan. Ano po? 50 cases every day in Indonesia today. Kapag kaya na nangyari po dito sa Pilipinas, napakahirap na po. Wala ho tayong paraan para pigilin yan. The surge could be very, very dangerous po for Filipinos, mga kababayan. Kanya, ngayon pa lamang, pagtulungan po nating sawatain ito. Pigilan ang pagdami, pagkalat, pagkahawa-hawa ng mga Pilipino dahil po dito sa Delta variant na ito. Please stand by. We will be getting advice o kaya payo ho mula sa ating Dr. Tony Liachon. In the meantime, magandang gabi po kay Jane. Good evening, Jane. Magandang gabi po. At maraming salamat sa pagsusubaybay. Francis Pizarra, mabuhay, Kabin. Mga kababayan, ready na po ang ating gagawing pag-ipag-usap kay Dr. Tony Liachon, eksperto po sa infectious disease at dating tagapayo po ng IATF tungkol po dito sa update ng Department of Health regarding the Delta variant. Doctor, magandang gabi po. Si Ben Paipon po ito. Good evening and welcome to Your Honor, please, sir. Magandang gabi, Ben Paipon po. Ben. and good evening. Magandang gabi. I-correct ko lang, Ben. I'm a cardiologist and internist. And then, advisor ako dati na NATO task force. Yun ang aking specialty. Apo. Lang clear sa tao, I'm not an infectious disease. Ay, okay. So, I'm an internist cardiologist. But I'm a public health advocate and I've been doing this for 10 years. Mm-hmm. So yun, para malaman lang. Okay. Our apologies, Doc. Salamat po sa pagtutuwid. Okay. Now, Doc, itong update ng DOH is very alarming. We have now 11 cases locally acquired. This is locally acquired. At itong variant was last seen to have been introduced by an overseas traveler. Tapos 5 returning from overseas are positive. 1 patient have died already in the National Capital Region. Ano nakikita po niyo dito, Doc? Well, wag muna tayong
maging alarmist, nakapasok na eh. So we need to calm down the people and then tell them what to do. Ah, And then discuss natin what went wrong and then what went right and then what can we do rather than sabihin na natin scary or what. No? I think our role right now is to tell the people on what to do without saying that we're complacent, hindi rin tayo overconfident to tell na we're ready. Kasi narinig ko Secretary Galvez, we're ready for the Delta variant. Which I will explain later on. Kumbaga, ano ba real score? Kasi hindi rin naman on the other hand, we're projecting here panic and then to the detriment naman ng public. mhm. So kailangan, factual lang tayo and then para mapaunawa natin sa taong bayan. So let me get to the cases. So right now sa DOH bulletin, we have 5,676 cases. Ah, So we're hovering sa 5,000 to 6,000. And then we have 162 deaths. Ang problema natin talaga, mataas yung ating positivity rate kasi mababa tayo mag-testing. mhm. So, ang unang problema kasi natin, kaya tayo napasok nitong Delta variant na gustong explain. Hindi kasi tayo nag-travel ban right away. Yan din ang naging problema natin kaya tayo nagkaroon ng surge noong bandang second week ng March. Mhm. So we did not expect the arrival of the UK variant, the South African, and the Brazilian variant. So yan ang nag-cause ng surge. Ang pinaka-effective niyan, dapat travel ban. Mhm. So nung nakikita natin na tumataas yung cases sa Indonesia, dapat may global scan na tayo na nagtataasan na itong Indonesia. Dapat sinabayan na natin ng Hong Kong. Nung nag-ban ng Hong Kong, June 23 na travel ban. But they only imposed a travel ban 2 days ago. Oo Wala nga. na, nakapasok na yung Nakapasok na. Delta variant eh. So wala na tayong magagawa dyan. So ang kailangan natin, yung mga sinabi mo na gusto nating sabihin, yung mga region, let's say dalawa sa National Capital Region, Region 3 isa, Region 6, Mhm. dalawa, Region 10, 6, and then we're returning overseas Filipino. So pagka ina-analyze mo to, wala tayong adequate contact tracing. Ako. Hindi tayo nagte-testing masyado. Mm. Tapos limited ang ating genomic sequencing. Tapos mababa ang ating vaccination rate. Ito lahat ng factors na to, nagsasabing we're not ready. So, kung hindi tayo ready, anong dapat nating gawin para sa ating mga kababayan? Mhm. Okay, para linawin. And then after that, I'll answer some of your questions. Ito lang gusto kong sabihin. Aha. We have to launch a massive public awareness campaign that we need to do minimum health standards sa mga Pilipino natin na kababayan. And then adhere to the health protocol. And then yung testing, tracing, isolation, and quarantine, dapat talagang ayusin yun since we cannot vaccinate right away the entire population because of this. And then doon sa hotspot, na kung nasaan yung mga Delta variants na yun, dapat mag-genomic study sila para malaman nila ang magnitude of the involvement of that particular region. And then mag-travel ban sa Thailand at saka Malaysia. Kasi nagse-search din sa Thailand at Malaysia. So they have to impose a travel ban. And not only for Indonesia but Thailand and Malaysia. And then we have to protect the National Capital Region at all costs. Kasi pag napasok na ang National Capital Region, naka-GCQ tayo. Mhm. So, dapat aralin nila mabuti ito kasi naka-GCQ tayo and we're allowing people to move. Mas delikado ito pagka hindi tayo nagkaroon ng awareness.
Kaya dapat i-evaluate ang bagay na to. Pagka nagkaroon ka ng surge, you don't have to wait for 2 weeks, but you need to right away impose a higher quarantine level. So I'll stop there, Ben, Oh, after giving you an overview so that you can ask the questions and then I'll answer. opo. Doc, nabanggit ninyo kanina, let us not panic. Pero the way it's being said, talagang, um, well, anyway, ang gusto ko lamang pong malaman po ngayon, Doc, paano na lamang po kung sakali-sakali man mag-surge uli ito? Will our vaccination role be affected? Definitely, maapektuhan ng vaccination natin kasi yung ating mga kababayan hindi pupunta sa kanilang Exactly. Kumbaga sa ano, hindi sila pupunta sa mga vaccination centers eh. yeah, pero wala naman tayong magagawa eh. Hindi natin parang malaking vapor yan na you cannot turn it around. Uh, Wala tayong magagawa sa ibang bakuna. It will take forever for us kasi una-una kulang tayo sa supply and our logistics and execution are very slow. Mhm. So we have to go back to the basics. Yung basic testing, tracing, isolation, quarantine. Na katulad nung dati nung una nagkaroon ng surge ng last year nung March. Mm. Ibig sabihin, babalik tayo sa basics kasi yung ibang successful countries naman dati wala namang bakuna and yet they flatten the curve. So babalik lang tayo sa basics. So ang vaccination hindi magiging immediate solution kasi it takes a while before you will get the full immunity. Mhm. So ang kailangan pa rin habang mababa pa yung Delta variant we encourage all the people to be vaccinated, whatever vaccines ang gamitin ninyo, so that ang dominant pa rin kasi sa atin yung Chinese Wuhan strain. So therefore, yung mga Sinovac na ay okay pa siya. Okay. Pero once na naging dominant yung Delta variant in our country, ang una natin po protect dapat yung healthcare workers. Mhm. Kasi nangyari sa Indonesia and Thailand, nagkasakit, namatay po yung iba. So we have to re-evaluate whether the Sinovac for the healthcare workers, ang mga frontliners natin, ay effective. Kasi ang mga taong bayan, pag nag-ECQ, nasa bahay yun eh. So they're protected. Mhm. So pagka ang fundamental principle lang naman kasi pagka mayroong surge, walang lalabas ng bahay. Ganun lang yun. Oh, pero yung ating mga frontliners will have to be out for their Yeah, duties. siyempre. Kaya nga Oh. sinasabi ko, yung mga frontliners natin, babakunahan natin sila ng first class ng mga bakuna. Yun ang una nating isa-save. Ibig sabihin po ba dito, Doc, let me just interact, no? Yung po bang, halimbawa, yung mga frontliners po natin, nakadalawa na po sila. Pero Sinovac, yung kanilang, yung naiturok sa kanila. Napag-aralan na po ba kung pwedeng haluan ito ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca, whatever, para lamang sa protection nila? Well, in other countries, ginagawa na nila. So, kailangan Okay. lang mag-benchmark with other countries. We don't have kasi studies on our own. Mhm. What we can do is benchmark with the practices like Indonesia, nag-start na sila ng Moderna. Sa mga healthcare workers sila, Thailand, ganun din. Ang Malaysia, nag-declare na rin na Mhm. they will do this, no? So what I'm saying right now, kailangan ganun lang ang ating strategy. The Department of Health should be agile in terms of their plans. Kasi anytime pag nag-erupt to, madali naman solve it eh. Lockdown ka para to protect the people and then protect the healthcare workers. Ganun ang strategy niyan. Mhm. Pero Doc, paano ito? We are anticipating the spread of this virus, no? So what naman tayo, iingat naman talaga tayo. Pero what is this move by the government na allowing 5 years old and above to go to the parks already, magliwaliw na, They have to evaluate their IATF guidelines on the 5 years old. ayun, nawala na ho tayo. Please stand by ho mga kababayan. We still have a few more minutes
para makausap po natin si Dr. Liachon. This is common sa ating paggamit. Doc, nandyan na ho kayo. Pasensya na po na globe itong gamit natin. So you were saying something. Ben, ang sinasabi ko, they should evaluate yung mga guidelines nila kasi meron tayong bagong problema. Oo nga po. So they need to reevaluate some of the measures na ginagawa nila ngayon. Considering we have huge problems in our hands. So ibig sabihin din, kailangan isipin nila yan. Nag-tweet na ako at nag-Facebook na ako ngayon at para mag-guidance din sila. Mhm. So, dapat ahead ka. They have to re-evaluate their guidelines. Alright. So, Okay. huwag kayong matakot. Relax lang ho tayo. Ako, Relax lang ho tayo mga kababayan. Ang point lang, valid yung mga question ni Ben, ni Caben. Sinasagot ko, relax lang tayo kasi para makapag-isip tayo ng tama. alright. But the best na pwedeng gawin ng mga tao, if you're not doing anything na importante, you stay at home Mhm. kasi this is highly transmissible. Mhm. Wala kayong gagawin, don't go out. O, yung mag-iisip ng mga mamamasyal sa vacation area, ito yung mga dimensions eh. Mhm. Ang ibig sabihin, these are new updates and therefore, kailangan natin na baguhin, no? At saka Doc, pwede Baguhin nating yung ating, sabihin, ano, pwede natin sigurong sabihin, we have not really identified the places where this variant is really nandyan na. Kaya siguro maganda na pagpayuhan mo natin ang ating mga kababayan. Huwag muna kayong lumabas. Tama po ba yun? medyo mahina ka, Ben. Apo, yung po bang, yung, Ben, medyo mahina ang dating, Ben. okay, anyway. Doc, ganito na lang siguro. Nadidinig na po ba ninyo ako? Medyo naririnig, mahina lang, Ben. Alright. Ito, Doc, ang, So, ang gusto ko lang ulitin, I think ang sinasabi ko, the IATF should review their latest guidelines. Kasi yes. prior to their announcement of the Delta variant, meron silang intersonal travel guidelines. Meron sila lately yung mga 5 years old. Now na meron tayong problema, we must be careful and perhaps i-rescind muna natin yung mga guidelines na yon and then think about the threat of the Delta variant sa atin. Ganun ang strategy natin gagawin. Alright. Doc? Alright. And then, kalmado lang muna mga kababayan. If you don't have anything to do, huwag muna po kayo maglalabas. Mhm. Alright. Uulitin. Ang strategy ko, stay at home muna. Mag-voluntary ECQ muna kayo. Ang mga mag-voluntary ECQ muna ang mga tao. And then observe muna natin in the next 2 weeks what will happen to the contact tracings of the Department of Health. Mhm. Ngayon, pagka nagka-spike tayo, be ready lang na magkaroon tayo ng mga mask, ready lang ho tayo dun sa mga ganon. So, pero ako, personal opinion ko lang ito, you should be staying at home while we have not evaluated much itong Delta variant kasi wala tayong masyadong contact tracing, ang genomic studies natin ay kulang pa. Alright? So, Okay. yan ho ang gusto kong sabihin. Alright. And then, opo. I-re-echo po namin ang mga advice ninyo, Doc. We will re-echo this dito sa ating programa. Ha? So, ganun muna din, kalma muna tayo, huwag tayo muna lumabas kung hindi. Kasi kung hindi naman tayo lalabas, di tayo mahahawa. Hahawa. Diba? Oo. Yung pagbabakuna, kung tingin nyo kayo ay at risk, di wag muna tayong lumabas kasi mas malaki ang exposure natin sa labas eh. Then pagka nasigurado na natin na wala tayong spike sa Metro Manila, di saka tayo lumabas ulit. Ganun ang gagawin natin. Kasi we've been protected naman ever since 15 months ago. Ngayon lang nagbakuna yung iba and then safe naman sila. So, ibig sabihin, Kaya. nakatulog yun. And Apo. then, kung makikita niyo pumunta kayo sa mga vaccination area at maluwag naman, go and be vaccinated so that will be immunized din. Apo. Alright.
Doc, thank you very much. Alam ko meron Facebook Live ka pa. Thank you very much, Doc. At until next time ulit. At maraming we will Yeah. re-echo your advice. Magandang gabi sa inyo lahat and thank you for listening. All right. Thank you very much po. Kababayan, si Dr. Tony Liachon, okay? Cardiologist at saka internist. I'd like to re-echo ang kanyang advice sa atin lahat. Hanggat maaari, wala pa tayong gagawin because of this threat of the Delta variant. Sa bahay lamang po tayo. Yung advice ng gobyerno natin na yung mga bata pwede nang lumabas. Medyo kuan mo natin sapagkat hindi natin alam talaga kung saan nandyan yung mga nandyan yung Delta variant, okay? We do not know exactly the location of this variant, oh. Ang sinasabi lamang, meron dito, meron dyan, meron dito sa Northern Mindanao, meron sa Mindanao, Central Mindanao, meron dito sa NCR. What part of NCR? Kung napunta ako kayo dun sa pinuntahan ng virus, di yari tayo. Okay? So, ang sabi po ni Dr. Liachon, wag ho tayong magpanik. There is a threat, but the threat is not yet there. Okay? Threat pa lamang naman talaga eh. Pero tandaan ho ninyo, other countries are already experiencing a surge in the virus Delta variant kung tawagin. And the Philippines is not exempted unless our government has solutions to this. And sa ngayon, at wala tayong nadinig pa, tayong mga mamamayan ang magkusa. Sabi nga po ni Dr. Liachon, pwede po ba? Kaya ba natin mag-voluntary ECQ? Ang ibig sabihin po niyan, voluntary restriction. Okay? Kung wala tayong gagawin na mahalaga, okay? Huwag mo nang lalabas. Si Tata Ben Paipon, hindi mo na lalabas. Okay? Pero mukhang may lakad ako bukas eh. May lakad ako bukas eh. Francis Pizarra, mabuhay kaben. Sabi ni Francis Pizarra, good evening Francis. So ito ho mga kababayan, pakinggan natin ang mga eksperto. Bago tayong magpapabaya sa ating kalusugan, kung meron ng bakuna sa ating lugar, pagpabakuna na tayo, ito lamang po ang proteksyon natin. Bukod doon sa voluntary restrictions na gagawin po natin para ating sarili. Ricky Tisoy, pre, ano topic mo? Ito na, Delta variant, my friend. Maricar Chanliongco de los Santos. Good evening. Share done, sabi ni Maricar. Maraming salamat po. Thank you very big. Eden Pedralves, good evening po. Watching. Kasama po si Ricky Tisoy. Marites Senova, Insan, gandang gabi. Good evening, Kuya Ben. Like and share na po, sabi ni classmate Eden Pedralves. Josephine Roquero. Good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And Your Honor, please, blessed Friday. Keep safe and take care of your health. God bless and God first. Willie Espiritu is also watching. Mr. Pogi ng Broad Streamcast Communicators. Adre, gandang gabi po. Panoorin po ninyo ang programa ni Parang Willie everyday. Monday to Friday. Bukas wala ho, papahinga naman si Parang Willie Espiritu. But Monday to Friday, alas 8 hanggang alas 9:30. Yan ho, si Parang Willie Espiritu. Dito po sa ating Broadstream Cast Communicators or BSC. Ram Malonzo is watching. Ram, technical director po namin ito sa Radyo Pilipino. Good evening. Ram, Mr. Rufino Pablo is watching. Good evening, sir. At Tataping, Jomai Memar is also watching. Good evening po. Sir Ben, like and share done, sabi ni Ma'am Eden Pedralves, my classmate. Nasa linya na. Ayan. Okay, thank you very much. Angelica Paz, magandang gabi po at happy weekend, Sir Tony, Sir Ben Paipon. Sabi niya, Sir Tony Paipon. Nagkabat si Angelica. Hindi ako si Dr. Tony.
ikaw talaga, oh. Pinapalitan mo ng pangalan ko, ha? Oh, Sir Tony, baka akala mo ako si Tony Salaw, ha? Okay, Tony Leatson. Tony, mas gwapo yung kayata sa akin. Anyway, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Ma'am Lynn, Miss Universe, at sa buong BSC family, more power, be safe always, and God bless. Baka sa susunod sabihin ni Angelica, wag ninyong kalilimutan ang opinyon at pananaw ni Ben Salaw. Just for our laughter naman, Angelica. Ha? Oh. Salamat po. Lynn Rena, Glomar, good evening. God bless po. Sir Ben with 3 hearts. Ay, galing. Ha? Thank you very much. Jane Cruz, Sir Ben, nasa magulang na po yan. Kaya po natin proteksyonan ang ating mga anak. Huwag nating i-allow na lumabas ng bahay ang ating mga anak kung hindi importante ang pupuntahan. Safety first. Pwede naman po magbanding ang family kahit sa loob ng bahay. What a wonderful advice from a mother herself, oh. Hindi katulad po ng ibang mga magulang. Pagod na raw po yung kanilang mga anak sa bahay. Hoy, hindi nagre-reklamo ang mga bata, hoy. Ang mga nanay nagre-reklamo. Hindi po nagre-reklamo ang mga anak ko natin. They do not need to go to the parks. Hindi naman eh. Ang importante o dito, sabi nga ni Jane, mapangalagaan natin, maiiwas natin sila sa posibleng pagdapo ng virus. Alam po ba ninyo kung dapuan po ng virus ang bata, mas matindi po ang transmission pa niyan. Alam po ba ninyo kung bakit? Siyempre ho, yung bata, hindi mo nyo maiwanan na nag-iisa ho yan. Dapat po may mag-aalaga. Yung nag-aalaga, nahawa. Yung nag-aalaga sa nag-aalaga, nagkahawa-hawa na ho. It starts with the child. Because you cannot live here alone. You cannot leave the child alone. Ito naman ho, hinahanapan ho natin ang rational ng mga nasa IATF po natin o mga LGUs po natin na pumapayag ng payagan yung mga bata na lumabas ang kanilang tahanan. Nakakalabas ba yun na hindi kasama yung kanyang nanay o kanyang mga kapatid? Ito ho, nakakalungkot ho mga kababayan sapagkat why should our government allow this to happen when there is this threat? Anong ibig sabihin nito? Pinahahamak ang ating mga kabataan, mga bata? Sino ba talaga nagde-decide dito? Who decided? Napayagan na ho yung mga bata. Is it the IATF or the LGUs? What? Or both? Mr. President, kayo po ba ang nagtulak ho nito? Were you not monitoring this Delta variant that is already in the country? Nandito na ho? Bakit hindi tayo natatakot dun sa karanasan ng Indonesia and other countries all over the world? Indonesia is having 50,000 COVID virus every day and so many deaths already. Kaya po ba natin ito? Hindi nga tayo makapag-testing ho eh. Hindi nga tayo makapag-tracing. We do not know the whereabouts of this Delta virus po. Hindi natin alam eh. Nakikita, natutunghayan, nalalaman na lamang po natin, huli na, meron na. Hindi natin na-trace, hindi natin na-test. We do not know exactly where this virus is attacking the Filipino people now. Nag-search po ang virus sa iba't ibang lalawigan. Hindi pa po tayo nag-ingat. Ano ba itong bansa natin? Ano ba?
Politika na ho itong namamayani sa kautakan ng ating administrasyon. Grabe talaga ho, mga kababayan. I don't like this. Hindi ko gusto itong nangyayari ho. Pati ba namang mga bata, ipapahamak ko natin. Wala naman po sila ginagawang masama. Hindi naman sila nakikialam sa politika ng Pangulong Duterte. Hindi naman sila nakikialam eh. Bakit natin isusubo ang mga ito? Oh? Sabi ni Jane, wag nating ialaw lumabas ng bahay ang ating mga anak. Kung hindi importante ang pupuntahan, hindi nga po makalayo yung mga bata. Kasi 5 years old pa lang yan eh. Baka mas bata pa ho. Kailangan ho nila ng companionship. Yung magulang ho nila. Pagka lumabas yung 5-year-old, kasama po yung nanay, kasama po yung kapatid, kung meron po siyang kapatid. O yun. Naglalaro ho sila dyan sa Fort Santiago. Nakasalubong po sila yun. Ay nako, merong COVID, meron pong Delta variant. Oh, nagkataon na tinanggal ang kanyang kanyang face mask. Yung bata po ba, maasahan po ba ninyo, palagi niyang suot ang kanyang face mask o face shield? Jesus Christ, hindi tayo nag-iingat talaga. We are not alarmists here. Hindi po tayo pasisimula ng anumang pagpanik ng ating mga kababayan. But if the experience of Indonesia is an example for Filipinos, ay hindi ko po alam kung anong dapat natin gawin dito. Ngayon pa lamang dapat hindi voluntary restrictions, hindi voluntary ECQ. Dapat ito. Siguro, mandatory na if only to protect our people. Okay? Pwede naman po mag-banding ang family kahit sa loob ng bahay. Medyo mahirap din po kasi, siyempre, hindi naman po kalakihan ang mga bahay-bahay natin. Pero this is what sacrifice is all about. Sakripisyo lamang po for a greater end. Yung mas mabuti po yung nag-iingat kaysa yung dapuan ka. Lalong-lalo na, hindi ka pa po nababakunahan. Ni minsan, hindi ka pa nagpabakuna. Pagka dinapuan ka ng Delta variant, tapos ka na. Mahirap na po yan, mga kabayan. Mabigat po ang transmission. Mabilis. Kaya Mario Muega ng Laguna, ingat-ingat lang. I am very happy to see the name Mario T. Muega again na nanunood po dito sa ating Facebook Live. Matagal ko ng kaibigan at kasama po ito nawala. Hindi ko alam kung saan nagpunta ito. Baka nag-abroad. Pero baka nakabalik na. Kanya nandito po muli sa ating platform. Alright? Welcome back, Padre Mario T. Muega from Laguna. Mel Rodelio Militante. Good evening, Tata Ben. Wala namang maiintindihan sinasabi ng guest nyo. Mahina boses. Ganon? Malakas naman eh. Siguro nakakain ka lamang ng tinolang manok dyan. Malakas naman, partner. Malakas. Ang magandang audio ni Dr. Tony Liachon. And for the sake of the late tuners, inire-echo po namin ang kanyang advice. Meron tayong problema na haharapin. Ito po yung Delta variant. Ang DOH mismo ang nagbigay ng update. Meron pong 11 na kaso locally acquired. Ibig sabihin, dito na po mismo nagkahawa. 11 kaso na po ito. Itong variant na ito ay nakita po sa isang overseas traveler. Ito naman po ay nanggaling sa genome expert. Pagkatapos, meron pong bumalik sa ating bansa, 5 na overseas workers. Nagka-positibo po. Hindi naman po sinasabi kung saan nandun ang mga ito ngayon. Hindi po sinasabi One patient died
in the NCR, National Capital Region. In other words, there is already the problem in the country today. So why we should not panic? Why we should not be alarmed? Mag-iingat po tayong mabuti. Okay? Kailangan mag-ingat po tayo mabuti. At isa sa pinanukalan ni Dr. Liachon, kung pwedeng alaman po, voluntary o ECQ tayo. Anong ibig sabihin? We restrict ourselves. Hindi mandatory. But ako na po ang nagsasabi, I urge our government to look into the possibility na mag-issue tayo ng restrictions before it is too late. Sabi nga po ni Dr. Liachon po kanina, hindi tayo maagap sa ating travel restrictions. Hindi tayo nagsarado kaagad. Katulad ng Hong Kong. Ang Hong Kong po, nagsarado po eh. Maagang nagsarado. 2 araw pa lamang ko tayo nagsasarado. Pero the virus is already here. The Delta variant is already here. Ang kinatatakutan ko dito, hindi po sinasabi ng DOH, saan po ba nandyan? Saan po ba nandoon? They cannot tell us. Because there is no testing. There is no tracing. Simula't simula pa po mga kababayan. Kinakapos na po tayo sa larang ito. Testing at tracing. Yet we have the budget for this. Bakit po ganito, Mr. President? Why is that? Dako talaga naman. No? Alright. Sige. Okay. Ano ito? Mercedes Ong is watching. Ma'am Mercy, gandang gabi po. Jane Cruz, be aware na lang po tayo sa Delta variant. Safety protocol po ang kailangan natin. Prayers is the best for us. What else can we do? Diba? Importante ho dito, wag muna tayo maglalabas-labas siguro dahil hindi natin alam kung saan nandun, kung sinong meron. Ito po'y masakit ho eh. Kasi wala naman tayong kasalanan. Bakit tayo makukulong sa ating sariling bahay? Wala naman tayong krimen na nagawa. But as the good doctor says, voluntary lang naman ho ito eh. It will be for our own good kung mag-iingat po tayo mabuti para sa ating sarili. Tama po ba yan, Jane? Jane Cruz? Thank you very much. Christopher De Vera. Good evening, Tata Ben. Chris De Vera po ng Pangasinan. Always stay safe. Chris, kumusta ba ang Pangasinan ho ngayon? Is it on high risk? Dumadami ba ang COVID cases dyan sa inyong lugar? Can you advise us? Can you tell us ang status ng COVID virus dyan sa inyong lugar? Christopher De Vera from Pangasinan. Good evening, Kuya Ben Paipon and Miss Universe. God bless po. Stay safe. Kuya, nagpavaksin anak ko kahapon. Sila mag-asawa, frontliner sila. Astra, Seneca, Tinurok, pero nilagnat sila. Pero okay na po now. Okay. Yung aking kasama din po, nilagnat for 2 days. Pero okay na siya. Wag ko kayong mag-alala. Basta nagpabakuna na ho kayo, sabi naman po ng mga eksperto sa bakuna, normal po yun. Magkakaroon na tayo ng side effect na kaunti, pero hindi naman po, bihirang-bihira po ang mauuwi sa ICU o kaya sa hospital. Bihira po yan, okay? Kaya magpaturok na ho tayo. Basta't may pagkakataon, magpaturok na ho. Okay? Mel, militante. Dito ang pasaway mga senior. Katwiran nila. Ine-enjoy na daw nila ang natitirang
nilang buhay. Ang di nila iniisip, kapag nahawaan sila, mahahawaan din nila ang kanilang pamilya, maging ang ibang tao. Nakakawala ng respeto, mga pasaway talaga. Kasama ka ba dyan, pare? Ha? Thank you, Mel. Alam mo, may mga nangangatwira ng ganyan eh. Ilan na lamang po araw daw ho natitira sa ipagyamanin ninyo yung natitirang araw with your family. Oh, don't get out and look for the virus. Baka yan ang kukuha sa buhay mo. Pangit naman. Hindi tama ho. Hindi tama. Lalo na sa mga bata. Sana wag nating isusubo po sa anumang panganib yung mga kabataan. Ann Rocks, Jane Marglo. Hello po, Sir Ben Paipon. Good evening po, with a heart. Good evening din po, ha? And, alright. Wilma Zamora. Magandang gabi po. Good evening po, Sir Ben. Mercedes Ong, nag-second dose na po ako kanina. Wow! Miss Ma'am Mercy Ong. Congratulations, ma'am. Pero, masakit ng itim. Huwag kang mag-alala. Ha? Kulay lang yan. Kulay lang yan. Ma'am Mercy. Wag ko kayo mag-alala. This time, meron na kayong complete protection from the virus. Okay? Kung magkasakit man po kayo, tapuan man ho kayo, ito ang sabi ng mga eksperto at ng ating pamahalaan. Ang sabi ho nila, pagka ikay nabakunahan na, may protection ka na sa virus, hindi na po lalala ang sakit. Pwede kang malagnatin, pwede kang ano. Pero ang sabi po nila, ito yung sabi nila, ay ako'y maniniwala ho sa kanila, eksperto sila. Ang sabi po nila, hindi po kayo magkakaroon ng severe illness. Okay? Yan din po ang paniwala ko. Kanya nagpabakuna na ako. Mas mabuti na yung may bakuna kaysa yung walang bakuna. May protection kaysa walang protection. Okay? And Rose Jane Marglo. Hello po, Sir Ben Paipon. And good evening po. Watching from Trece Martires, Cavite. O, dalawin mo nga si ano dyan, si Sammy Cabot. Nandyan si paring Sammy Cabot. And Rose Jane Marglo. Good evening. Jane Cruz. Gandang gabi po. Pumapalakpak si Jane. Andrew Nio, Mercedes Ong, and 3 others are watching. Alex Aquino. Adre, gandang gabi po. Very regular ang panunood ni paring Alex C. Aquino. Kumusta ka raw? Sabi ni paring Doy. Marie Clado is also watching. Edwin Peralta Sr. is watching also from Cavite. Padre, no? Edwin? Anak ito ng aking teacher sa physics nung ako nasa high school sa Calayan, Cagayan. Okay? Edwin Peralta Sr. Angelica Paz. tawa ni Angelica. Yes po, na-overwhelm ako sa guest ninyo. Si Dr. Tony Liacion po. Kudos. Sabi ko na nga po eh. Napalitan tuloy ang pangalan nun natin. Kasi ho, maganda, very, very suave po ang paalaala ni Dr. Tony Liacion. Ako nga, medyo nababahala po ako sapagkat hindi po basta-basta itong sinusuong ho nating peligro ho eh. Kanya paalalahanan ho natin ang bawat isa. Okay? Mag-iingat po tayo, ha? Angelica Paz, magandang gabi sa iyo. Tama lang naman yung kaunting pagkakamali, ha? It was worth the laughter. Angelica Paz. Armando Badillo is watching. Buddy, magandang gabi sa iyo. Yung mga kabayan natin dyan sa Moreta, sa Palok, Manila. Pagpayuhan po ninyo yan. Pagpayuhan ninyo yung mga kapitbahayo natin. Huwag nating lalangin itong virus na ito. Edwin Peralta Sr., bilisan ang bakuna para may panglaban sa virus.
dito sa Cavite, Bacoor, medyo mabagal. Manong Ben, Paipon, sabi ni Edwin Peralta. And so with the other parts of the country, Edwin. Dito sa NCR nga po ang rekomendasyon, iunahin po ng NCR. Kasi eto na, may Delta variant. Pagka ang NCR ang tinamaan dito, patay tayo talaga, mga kababayan. Malaking gulo ito. Pagka ang NCR na nag-surge, ay sus, Mariano Garapon. Nung araw pa, sinasabi po, unahin ang NCR. Hindi po they are sacred cows. Hindi po. Nandito po ang mas maraming tao po kasi. A conglomeration of all other peoples coming from all parts of the country. Nandito sa Metro Manila. And they go back to their own provinces once in a while. Kung nahawaan po sila dito, paano? Kung uuwi sila din, magkakahawa-hawa. Ay, nako talaga. Sana bilis-bilisan. Pero paano bibilis-bilisan Edwin? Wala naman dumarating na bakuna. Pero isa-isang milyon. Alam mo ba, since the start of this pandemic, 3% pa lamang ng ating mga kababayan ang fully vaccinated out of 109 million Filipinos. 109 million Filipinos. 3.5% pa lang ang nababakunan, fully vaccinated. 24 million doses pa lamang ang nakakarating na bakuna. Kung 24 pa lamang yan, that is only 24% of the total population. So anong ibig sabihin po niyan? Kailangan pa natin ng 70 million ang herd immunity. 24 million pa lang ang bakunang nakakarating. Ang laki pa po ng pagkukulang. Kaya kahit bibilis-bilisan nila, kahit there was a day, naka 300 yata ang nabakunahan at tuwad-tuwa sila. But that was all for the day. Hindi na naulit po Bakit? Wala nang bakuna ngayon, may bakuna. 1 milyon. Wala pa, 1 milyon Sinovac. Pagka lumala po ang sakit dito, yung magka-surge po tayo ng Delta variant, baka hindi kakayanin po ng Sinovac po ito. Ito problema natin malaki. Kapag hindi po oobra ang Sinovac dito sa Delta variant, what is the next move? Meron na po ba nahanap na solusyon ang ating gobyerno? Mr. President, please, sa halip na mag-attend kayo ng meeting ng PDP Laban bukas, pwede ba ayusin muna ninyo ito? This is a more urgent problem for the Filipinos than attending political sessions. Na wala ka. Alam po ba ninyong nangyayari dito? Maiba lamang tayo ng konti. Nagpa-meeting ang grupo ni Mr. Cusi, the other part of the PDP Laban, yung other half, Coco Pimentel and Company, Manny Pacquiao, nandito po sa yung grassroots at saka yung chapter members ng PDP Laban. Ito po yung mga orig na mga miyembro ng PDP Laban na kay Coco Pimentel. Yung mga kay Cusi ito yung mga congressmen na hindi po dumaan sa seminar. Ito po'y sumakay lamang nung nanalo na si Duterte. Meron daw pong jeepload of PDP Laban na nagkampanya para kay Digong. Jeepload lang iilan lang ito. Pero napanalo nila si Digong. Isipin ninyo yan mga kababayan. Sinasabi, nilalait ni Mr. Roque jeepload of PDP Laban. Pero hindi niya sinasabi na ipanalo ng PDP Laban grassroots. Yan yung mga original members. Itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba nakakahiya? Nakakahiya yung belittling
PDP Laban, jeep load, Mr. Roque. Ba't hindi ka na mag-resign dyan? Wala ka palang binesa talaga. Wala kang binesa ko eh. Ay, nako talaga. Ay, nako. Sige, anyway. Bukas po, meron pong pagpupulong ang PDP Laban. Nauna na ho yung pagpupulong nila kanina. Ang gagaling ho ng mga speakers nila. Kasi galing po sa Kongreso. Pero sila po ba'y tunay na miyembro ng PDP Laban? Sumakay lang ho ang mga ito eh. Pero nakita ho ninyo, nagpresenta na ho sa media ang grassroots galing po sa Bulacan, galing po sa Mindanao. Sila po ay gumastos ng sarili nila para pumunta dito. Sabihin lamang po sa ating Pangulong Rodrigo Duterte, tigilan na ninyo, kabalbalan ninyo. Mr. President, kami ang orig. Kami ang dapat ninyong pakinggan at hindi po yung mga congressman na hindi nalalaman ang prinsipyo ng PDP Laban. Kusi, does he know the principles of the party? Sus Mariano Garapon ho. Anyway, Marilyn Macasukol Onyate is watching. Josephine Taledillo. Magandang gabi po, ma'am. Sa wakas po, sir, nakapanood uli ako. Sabi ni Josephine Tale. I am glad also, Josephine, and welcome back sa ating Your Honor, please. Okay? Mercedes, Ma'am Mercy, kaya magpapabaksin ka na, Sir Mel. Kasi frontliner ka pa naman para di ka dapuan ng sakit. Advice ko lang yan. Sorry, sabi ni Ma'am Mercy. Bakit ka magsosorry, Ma'am Mercy? Yan ang tunay na pagmamahal. Yung pinaalalahanan ang minamahal. Okay? Jose Gregorio Clemente, paano tayong kilos ng maaga merong natutulog? Oo nga. Merong natutulog. May iba lang po ako sandali, pero naalala ko kasi kung sinong natutulog. Hindi ko alam kung gising po talaga ito si Secretary Duque. Pero I think it was yesterday o ngayon, nagrarally po yung mga nurses natin. Kasi nagre-reklamo po sila bakit hindi pa po na ibibigay ang kanilang mga allowances, meal allowances and so on and so forth. Matagal ng panahon. Alam po ba ninyo, sinasabi ni Mr. Duque, kumbaga sa inaalis po niya ang kanyang sarili. Hindi niya tinatanggap ang responsibilidad para dito sa mga frontliners po, mga kababayan. Malinis ang konsyensya ko. Yan ang sinasabi ni Mr. Duque po. Ano ang ibig sabihin mo niyan? Malinis ang konsyensya niya. Bakit hindi mo sabihin sa taong bayan? Bakit hindi sabihin sa mga frontliners, Mr. Duque? Saan doon yung pondo? Who is handling the funds? Why keep it a secret to the people? Alam ng mga nurses na nandyan po sa Department of Health ang kanilang budget sapagkat naialat na yan Pagkatapos sasabihin mo, wala sa iyo at malinis ang konsyensya mo. Sino ang pumipigil na hindi may bigay ang allowances ng mga nurses? Why don't you tell them, Mr. Duque? Bakit hindi mo sabihin sa kanila? Ano malinis ang konsyensya mo? May konsyensya ka ba? Hayop naman po mga kababayan kung tratuhin ang ating mga naglilingkod sa masa. Bumubuhay po sa mga pasyente. These are the frontliners. Grabe naman ho ito mga malinis na po ang konsyensya niya. Diyos ko po. Ano malinis ang konsyensya? Bakit hindi niyo sabihin? Ano po ba ang lagay ng kanilang allowances? Is it still there? Naibalik na po ba sa treasury? Meron pa bang allotment for them? Why don't you tell them? Kayo ho ang kanilang boss
You should know where that money is kung meron pa. Ngayon, kung wala na, sabihin nyo sa kanila. Bakit hindi nyo masabi? Baka naman naggastos na ho ninyo. Oh? Nakakabanas yung ganito ho, mga babayan, yung bang nagmamagaling, napakatino, malinis ang konsyensya ko, wala akong Ikaw ang boss eh. You know, sa iyo na ibigay ang budget eh. What happened to the budget? Ay, nako talaga. Bel Rodelio Militante. Dito ang pasaway mga senior. Katwiran nila, ini-enjoy na daw nila ang natitirin lang buhay. O ba talaga ang hindi nila iniisip? Kapag nahawahan sila, mahahawaan din nila ang kanilang pamilya, maging ang ibang tao. Ayan. Oho, tama. Nakakawala ng respeto mga pasaway talaga. Alright, thank you very much, Mel. Pagsabihan mo na lamang yung mga kababayan natin dyan, kapwa senior citizen, to think otherwise. Wag ho natin lalalangin itong virus na ito. Walang sinasadto ito. Kahit malinis ang konsyensya mo, sana dapuan ka na. Ay, nako talaga. Marlon Saraus de Los Santos, God bless po. Sabi ni Marlon, naawa ako sa ating mga frontliners. Do they have to go and protest? Do they have to go and rally? Anong tawag na yun? Maaarawan mo sila? Di ba naawa ang Department of Health sa kanila ho, mga kababayan? Mel Rodelio, lahat apektado ng pandemyang iyan. Ako nga, di ako makaluwas para makapirma ng panibagong kontrata. Ako makabalik-balik sa pag-aartista. Di ako makabalik-balik sa pag-aartista. Mel, gumawa ka ng paraan dyan. Make the movie yourself. Dyan sa Laguna na. Dyan sa Calamba. Gumawa ka ng mga kasama, isama mo yung mga kasama natin dyan. Gumawa kayo ng pelikula dyan. Okay? Chincha Buste. Hi, ma'am. Good evening. Nice to hear from you again. Chincha Buste is watching. Good evening po. Charlie Fry. Good evening, Tata Ben. Magandang gabi, Charlie. Abangan ninyo si Charlie, maraming mga expose yan. Ang sarap magprito ng mga nagkakasala sa ating pamahalaan. Meron pa akong inaabangan and I'm hoping for more details about the involvement of the wife of our spokesperson, the spokesperson of the president. Mukhang malaking negosyo ang kanilang inilalagay po dito sa Mariveles, Bataan. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng kanilang proyekto. And they are part of the government. My goodness. Abangan ninyo. Marami pa po tayong matatanggap na detalye. And I urge the people who have knowledge about this business involvement of the wife of Mr. Roque, paki-share ninyo dito sa ating Your Honor Please at ipabahagi ho natin sa ating mga kababayan. Kaya pala nagpupunta si Mr. Roque sa Bataan. Hindi naman pala makikipag-swimming sa mga dolphins dyan sa Subic. Dumaan lamang yun. Pero mas maganda ho ang kanyang dinaraanan sapagkat meron palang negosyong malaki dyan sa Mariveles, Bataan. Mr. Professor, magpakatotoo naman ho kayo. Bago kayo maglilihim sa taong bayan. Hindi naman po kayo sinisisante ng Pangulong Duterte. As a matter of fact, protektado kayo. Kaya wag ko kayong mahiya. Sabihin sa taong bayan, meron kayong multi-billion peso project, business project, dyan sa Mariveles, Bataan. Di ba? Iisipin mo yung asawa mo board of trustee ng Pag-ibig Fund.
appointed 2017. Ibig sabihin po niyan, she is part of the government. Ang mga public officials po natin, meron po silang sinumpaan to divest themselves of their properties or their businesses kung join sila sa ating gobyerno. Anti-Graft and Corrupt Practices Act 2 yun eh. Di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Magpakatotoo lamang ko sapagkat protektado kayo ng Pangulong Rodrigo Duterte as he has protected his own Solicitor General, Mr. Jose Calida, dun sa kanyang conflict of interest when he was found to have contracted multi-million peso contract with the government sa security agency. Wow! Kita ninyo? Sabi ni Digong bakit? Yung mga tao ko ba, wala silang karapatan mabuhay ng marangal? Mabuhay ng mayaman? Walang karapatan magpayaman? Good evening po, Sir Ben. Sabi ni Chincha Buste. Happy weekend and God bless us po. Ayan. Thank you very much, Chincha Buste. Armando Dungo. Yung sinasabing namatay na fully vaccinated, di ba pwedeng sabihin kung ano ang brand ng bakunang ito? Yun ang hindi natin malalaman talaga. Pero nung namatay po yung tao, wala pa naman pong ibang vaccine dito sa atin Siguro alam na po ninyo yan. Mel Rodelio Militante, bakit po ba pinagkakaguluhan nila yung lintek na partidong yan? Ano ba ang pakinabang ng taong bayan dyan? O pansariling interest lang ng mga politiko para sa kanilang pondo, para sa nalalapit na eleksyon? Alam niyo, malaking maitutulong din po ng partido. Sabi nga ni Coco Pimentel, kung wala kang vehikulo, wala kang jeep, mas mabilis yung nakasakay ka sa jeep kaysa wala kang jeep. Di ba? Kaya yung mga jeep load of PDP Laban, kung may jeep sila, madali sila makapunta sa iba't ibang dako ng Pilipinas, nakakapagkampanya para kay Digong at nakapanalo. Ngayon, Mr. Roque is belittling them. Dapat pasalamatan mo sapagkat only a jeepload of PDP Laban was able to catapult Mr. Duterte, a local mayor, to become the President of the Republic of the Philippines. Di po ba? Karangalan po ng jeepload of PDP Laban originals. Iyan. Ito yung mga mga kababayan. Dumating na sa Manila in anticipation of tomorrow's meeting na pinatatawag ni Mr. Cusi and the President himself. Magkakabanggaan talaga ang mga magkakalaban dito. Basta ang tandaan ninyo, itong mga grupo nila Mr. Cusi, ito po yung mga sumakay. Tumanalo si Pangulong Duterte. They are not really deeply involved as members of the PDP Laban. Yung mga dumating galing po sa Mindanao, galing po sa Bulacan, galing po sa ibang parte ng ating bansa. These are the originals, the old guards of the party. Ito po yung mga chapter presidents and chapter officials of the party. Original ito mga kabayan. Yung mga nandiyan kay Mr. Cusi, ito po yung mga sumasakay lamang po. Pero wala silang jeep. Wala silang jeep. Yung mga original may jeep. Sila may Montero. Yun naman sila. Pero sana maintindihan at maramdaman ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kakampi, yung kanyang mga nandyan po sa Kongreso na mga ayaw niyang imbestigahan sa korupsyon dahil separate and equal branch of government daw yan. Pero alam niya,
na may korupsyon dyan sa Kongreso. Ayaw niyang pakialaman. Nandyan ho yung mas malalaking mga ninanakaw na pondo ng ating gobyerno. Di ba? Hindi maaaring magnakaw ng bilyon-bilyon ang mga ordinaryong mga mamayan. Yung mga edukado ho, kabit-kabit ang diploma, mataas ang pinag-aralan. Yan ho, ang mga tunay na magnanakaw. Ayan, para malaman po natin ang buong katotohanan ho dito. Okay? So itong Partido Mel, may ano ito, may halaga. Pero it has to be used wisely at fairly. Kailangan igalang din yung mga founders nito. Walang hiya talaga itong mga kakampi ni Mr. Duterte through Mr. Cusi. Hindi nila isinaalang-alang ang pinagmulan ng partido PDP laban. Binabaliwala nila yung kahalaga ng founder of the PDP laban. Ito ipinaglaban nila ang partidong ito panahon pa ng diktadurya. Okay? Pasensya na Hindi ko na sana babanggitin yan. Kanya nga lamang. Yan naman po ang katotohanan. Okay? Areglado. Jane Cruz is watching. Jose Gregorio Clemente, paano magkakakonsyensya yung doktor na yan kanang braso ang ininjeksyonan ng nurse. Kaliwang braso ang nirab ng tukmol na yan. Nagpa-picture lang, bobo pa. Sino ito? Mr. Clemente, sino ito? Merong nagpabakuna, ibinigay yung kanan para bakunahan, injectionan, pero ang nirab ng alcohol ay yung kaliwa. Meron ba yung ganyan? Meron, hindi ko napanood yan, pare ko. Hindi ko napanood. Bel, salamat po sa paalala. Love you, mua. Ayan. Okay lang yan, Mel. Talagang ganyan lang yan. Thank you very much. Eve M. Ramos is watching. Ito si Eve, malawak po ang nalalaman mo dito sapagkat nasanay sa mabuting politika dyan sa Valenzuela. Tama, Eve? Okay? Chincha Buste, nakakalungkot po at may isang Pinay nurse ang namatay kanina lang due to COVID. Kanina lang po ba ito? Hindi po sa overseas? Ako, Panginoon ko po, dito po ba sa Pilipinas na naman ito. Pero nalungkot din po ako sapagkat meron na naman pong pinatay na nurse dyan sa United Arab Emirates. Chincha, I think you're there. Sa United Arab Emirates, napakabuting ina daw po ito. Pagkatapos, pinagkukulong pa ng employer niya hanggang sa pinatay. Ito, subject of litigation already. Nakikialam na po ang ating gobyerno and I hope our Secretary of Labor will give priority to this. Mabigyan ng katarungan ang ating kabayan dyan sa United Arab Emirates. Biktima na naman po ng abuso ng kanilang employer. Sana yung recruiter din po dito maimbestigahan at kung siya po ay nagkasala, parusahan din Maraming mga recruiters na nagpapayaman talaga, hindi inaalintana kung saan napupunta ang kanilang mga nire-recruit. Hindi na po tinitignan kung sino po yung employer. Illegal pa ang proseso nila. Nakakahawa yung mga kabayan natin. Ito po yung mga nabibiktima. Ito po yung talagang kailangan po nila ang trabaho para mabuhay ang kanilang pamilya. Sila po ang nabibiktima ko. Dapat ito ang tinutulungan talaga Dapat sila ang tinutulungan ko Nakakaawa ko DM Go is watching. DM, good evening sir. Ma'am, hindi ko na alam kung lalaki, babae talaga. DM Go is watching. Good evening. Eden Pedralves, magandang gabi ka Ben Paipod. Sabi ni DM Go. Okay? Mel Militante is watching.
Kaya nga dapat ilahad nila ang totoong impormasyon at balita dyan sa vaccine. Bakit nila iyan tinatago sa mga tao? Yan po ang tinatanong ni Mr. DM Go. Alam po ninyo, itong COVID na ito, ang daming palpak na ginagawa ng ating pamahalaan. And the worst is yet to come. Ayaw po namin maging alarmisto, ayaw po namin magpanik po ang taong bayan. But if the experience of Indonesia is a gauge of what is going to happen to the Philippines, dahil dito sa kapabayaan ng ating pamahalaan, the administration of President Rodrigo Duterte, kawawa ho ang ating kapwa Pilipino. Lalong-lalo na pagkaitan ho, karamihan ho sa atin ng ayuda. Di ba? Ba't na kinunin nyo? Inaiimbestigan ni Manny Pacquiao 10 point something, 10.4 billion. Billion ha? Hindi po billion. Billion pesos na hindi po ipinamigay ng DSWD. May pangako po si Manny Pacquiao. Pagbabalik po niya, magpapakita po siya ng video at audio recording tungkol po dun sa kanyang allegations. Pangako po niya habang nagtre-training ho, mabuti hindi po nadidislocate ang kanyang concentration eh. Matindi ho yung kanyang training po ngayon sa Amerika po. Pero naaalala po niya sa yung Pilipinas ho eh. Nandito po ang kanyang puso po. Sana ho manalo pa rin siya. Sana Manny Pacquiao manalo ka pa rin at patnubayan ka po sana ng ating Panginoong Diyos. Mr. Manny Pacquiao. Patnubayan ka at tulungan kang manalo ng ating Panginoong Diyos. At pagbabalik mo sa Pilipinas, gawin mo ang dapat mong gawin at huwag kang matakot. Ako ay naniwala po sa sinabi ni Manny Pacquiao. Akala ninyo matatakot po ninyo ako? Sabi niya, hindi ako matatakot. Ito na po ang kinalakihan ko. Nagsimula po ako sa kahirapan. Naabot ko po ang estadong ito sa tulong ng Panginoong Diyos. Hindi po ako matatakot. Ayan ho. Hopefully, pagdating po ni Manny Pacquiao, makatulong po siya sa paglilinis ng ating gobyerno sa korupsyon. Paulit-ulit pong sinasabi ni Manny Pacquiao, hindi po niya kinakalaban ang Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Duterte ang kumakalaban sa kanya. Hindi ko kalaban si Pangulong Duterte. Tinutulungan ko siyang malinis ang gobyerno natin sa korupsyon. Masama nga po ba yun? Is that bad? Yun naman po ang pangako ng Pangulong Duterte. Linisin ang gobyerno sa korupsyon. Linisin ang gobyerno sa mga droga. Pero hanggang ngayon, droga pa rin ang namamayaning problema mo natin. Korupsyon, lalong-lalo na, lumalala sapagkat ayaw naman pong galawin ang pinagmumulan ng malaking bahagi ng nakawan. Yan po ang Kongreso, mga kababayan. Di ba? Sabihin ninyo, hindi totoo. Sabihin ninyo, hindi totoo. Ayan ako. Charlie Nosares. Charlie, from MMDA. Charlie, magandang gabi sa iyo, partner. Good evening. Watching po siya. Si Armando Dungo, kababalita lamang na 11 ang tinamaan ng Delta variant. At namatay ang isa na fully vaccinated.
yung 10 na tinamaan din ng Delta variant, vaccinated din ba o hindi? Di ba dapat malaman ito o inaalis? Ano ito? Sandali lang ha. Nawala. Ah, sandali lang. Ay, nako, nawala. Sana, pakitignan mo nga. Nawala ho. Pagka, hindi, siguro pagka pinapawisan yung daliri, dumidikit eh. Kanya bumibilis po ang pagbalik no, ng recorded messages. Kaya pala tinamaan po yung blue. Kababalito lamang na 11 ang tinamaan ng Delta variant at namatay ang isa na fully vaccinated. Yung 10 na tinamaan din ng Delta variant, vaccinated din ba o hindi? Di ba dapat malaman ito o inaalam pa lamang ng DOH? Malamang inaalam pa po ng DOH, Mr. Dungo, sapagkat wala po tayong balita eh. We do not even know saan po ba tinamaan nito mga ito? Saan ba nanggagaling ito? Meron na tayong alam. 6 sa mga may nagpositibo ay galing po sa Mindanao. Okay? 6 din po sa Northern Mindanao. At least we have an idea already. No? 2 sa NCR. 2 sa Region 3. Ayun. Pero hindi natin alam kung saan specific ang lugar. Ang mahirap po dito, walang testing, walang tracing. Yung continuous testing and tracing ho. Ngayon, at alam po natin, meron pong 6, 2, 3. Okay? Meron pong bag tracing na ginagawa ng DOH ho ngayon o ng local government units. Wala po eh. Dahil wala na ho yata ang pondo. Meron pa ba? Pero ang dami ho mga unused, allocated funds already for the pandemic ho, mga kababayan. Kaliwat kanan po nag-iimbestiga ang Senado at ibang mga kababayan ho natin. Pero sinasabi po, wala ng pondo. Ayan. Ito po ang problema po natin sa administrasyon ito. Masyado silang malihim pagdating sa pera. Charlie Fry, napanood ko yan, si Duque, ang tinuturukan, kunwari ay si Digong. Ganun. Tapos nung ibabaon na ang karayom, pinutol na ang video. Ganun ba? Si Duque ang inilagay na tuturukan in place of Digong. Gano'n. Patay talaga. Pati ba naman itong pagtuturok ng bakuna gagawin pong tengkoy? Ay nako talaga. Hindi mo talaga maasahan ang gobyernong ito. Pagkatapos gusto nila maglingkod pa po ng 6 na taon. Kayo po ba mga kababayan? Papayag po ba kayo? Niloloko na ho kayo eh. Pati mga PDP laban niloloko na po nito mga nagpapanggap ng miyembro ng PDP laban. Hoy, mahiya naman ho kayo. Mahiya naman ho kayo. Sumalya lamang ho kayo nung nagbago na ho ang partido ho ng administrasyon. Panalo po ng PDP laban itong si Duterte. Naturally, PDP laban will be the party of the president. Tama? Ibinigay po sa kanya bilang paggalang mo. Kahit hindi po dumaan sa training or whatever, seminar. Courtesy po sa nanalong presidente. Ngayon, nanawagan yung mga gustong lumipat na dito sa partido para mas malaking biyaya ang tatanggapin niyo. Nagkumahog na lahat yung mga kongresista halos. Naglipatan na pero hindi po sila dumaan. Ngayon, sila ang malalakas ang bibig. Sila po ang malalakas ang loob na magsalita.
at binabaliwala ang mga original members of the PDP Laban. Ito yung mga grassroots. Ito po yung nagtaguyod para manalo ang kandidatura ni Mr. Rodrigo Roa Duterte. Ayan po ang katotohanan mo dyan. Kaya, itong partido PDP Laban, wag ninyong lalangin, Mr. Roque, ha? Wag mong sasabihin, jeep load lang yan. Yan ang nagpanalo sa Pangulong Duterte. Tandaan mo yan. Okay? Charlie, thank you very much. DM ko, against illegal drugs daw. Pero yung bakuna, number 1 na illegal. Kasi di pa yan sigurado, garantisado dahil experimental pa yan. Kaya sila ngayon ang nagtutulak ng illegal drugs sa Pilipinas. Alam po ba ninyo? Yan po sabi ni DM Go. Alam po ba niyo yung totoo niyan, mga kababayan? Di ba na unang dumating dito yung mga bakuna galing sa China? Hindi pa nga po aprobado ng FDA eh. Itinurok na po sa mga security agents natin. Yung mga gwardiya ng Pangulo sa Malacanang. Itinurok na sa kanila. At sinabi po ng kanilang commander, sila mismo nagbakunahan. Ang hindi po nila sinasabi, smuggled yung kanilang itinurok sa kanilang mga tauhan. This was going to be investigated. Pero anong sabi ni Mr. President? Huwag na ninyong investigate niya. Kasi pati ako naturukan eh. Alang ang buhay nito. The first, ito yung patunay po ito mga kababayan. Patunay ito na hindi po masasabata ang illegal drugs because Sinopharm was illegal at that time. And it was the president that protected the vaccine. Isipin ninyo yan. Paano niya makokontrol ang illegal drugs? Siya mismo ang nagtutulak. Hindi po si Digong talaga ang nakaupo at tuturukan ni Duque. Kunyari. So, si Duque ang magtuturok. Dapat turukan niya si Pangulong Digong. Pero iba ang tinuturukan. Kanya yung matapos ng turukan, tinanggal na yung video. Ganun, hindi na pinakita yung mukha. Ganyan, kanya pala, yung kaliwa, ang pinupunasan ng alkohol. Ano? Tingnan natin. Okay? Hindi po, si Digong talaga ang nakaupo at tuturukan ni Duque. Kunyari, okay. Si Digong pala. Pero hindi talaga tinurukan pagkatapos pinunasan doon sa kaliwa. Okay. Alright, thank you very much, Charlie. Hindi ko masyadong nababasa yung laman eh. Anyway, thank you Charlie. Thank you for the correction. Patas Balita. Magandang gabi, Padre. Good evening. Alright. Chincha boosted. Di po ako sa Kuwait, sir. Dito po, Dito po ako sa Kuwait, sir. Okay. Wala sa United Arab Emirates. Okay, Kuwait. Okay. Meron pong overseas worker po natin. Domestic helper po yata ito. Na pinatay po ng kanyang employer. Nakakaawa po eh. Pero at least inaasikaso na po ng ating mga labor officials diyan sa bansang iyan. Okay? Alright. Jose Gregorio Clemente, yang tukmol na tinutukoy kong doktor ay ubod na ng yaman ngayon dahil sa PhilHealth. Sinong doktor ito, Padre? Meron pong, di ba si
Secretary Duque at Dr. Din? Nagtatanong lang po, ha? Okay. Mel Rodelio Militante. Yan nga po ang tanong ko. Pakinabang lang para sa mga politiko ang isang partido. E di sa kapakinabangan ng mga di politikong tao. Yan na po ang nangyayari ho ngayon dito sa PDP laban eh. Awayan na ho ito. Oh? Kaya yung mga uring, yung talagang nagtratrabaho sa grassroots, oh, eto na yung ayaw nilang matanggap na binabastos na sila ng mga politikong unggoy. Ayan. Mel, alam mo na yan. Mercedes Ong is watching. Good evening. Kaya nga po, Kuya Ben, noong nag-abroad pa ako, ang pinaaralan ko yung language nila para di nila ako mabenta. Totoo po yan. Kailangan matalino ka sa abroad. Ayun. Inaaral po ni Ma'am Mercy ang salita ng mga dayuhan. Yung salita ng Arabo. Sabi nila, madali lang naman daw pong aralin ho ng Arabo. Pero ako, hindi ako matututo niyan. Oh, ang mapapag-aralan ko yung Ilocano. Alright. Siguro yung mga overseas workers ho natin, meron naman pong orientation seminar dito sa atin yan. Siyempre, dapat to, bago kayo pumunta, dapat dumaan kayo sa orientation seminar. Magkaroon kayo ng idea. Anong employer po ang pupuntahan ninyo, anong klaseng bansa ito, anong kultura po nila. At least you will be prepared. Okay? Pero pag-aralan din ninyo ang kanilang mga salita. Tama po yun. Payo po ni Ma'am Mercy. Jane Cruz. Ayun, andoon po talaga si Digong Tatabian. Ayan, tama. Okay, now I see it. Okay, thank you very much. Charlie Fry, hindi po. Si Digong talaga ang nakaupo at tuturukan ni Duque kunwari. Ayun. Talaga naman. Manlalansi talaga. No? Patas balita, DM ko, yan ang mga ginagawa nilang panlilinlang sa mga tao, sabi ni DM Go. Ay, grabe. Charlie Fry, andoon po talaga si Digong Tatabin. Pumorma lang si Duque na kunyari tuturukan si Digong. Pero nung aktong ituturok na, saka naputol ang video. Ayun. Ang galing manglinlang itong mga salbahe na ito. Thank you very much, Charlie. Okay? Tuloy tayo ho, mga kababayan. Meron pa tayong 20 minuto. Bago mag alas 10 ng gabi. Pinag-uusapan na ho, mga kabayan, ang SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte. Saan daw po ba mapuporma ang magiging final SONA ng Pangulong Duterte? Malapit na ho ito, buwan na ng Hulyo eh. Okay, this will be the last SONA of the President. Marami po ang nagsasabi, mukhang tututukan ng Pangulo ang kanyang war on drugs at corruption. Kasi wala na ho siyang wala na ho siyang ibang ipagmamalaki ho talaga. Ano po ba ang sasabihin po niyang tatapusin ho niya? Within a span of 6 months, 8 months, what? Wala na ho wala nang maipagmamalaki at wala nang pag-uusapan. Ang sasabihin na lamang po siguro ng Pangulo wag ho kayong mag-aalala. Hindi po ako aalis. Abang ganun din yan. Yan ang siguro sasabihin. I will not renege from my duty to help the Filipino people. My people. Pero, what happened to the war on drugs? Sa dinami-dami po ng pinatay
Ito masakit ho eh. Hindi po nalutas ang droga dito sa Pilipinas. Sa korupsyon, meron pong tinanggal, mangilan-ngilan sa pwesto. Pero inilipat lang ho eh. Di ba? Inilipat lang po sa ibang posisyon. Solusyon po ba yon? Kaya, corruption, sabi nga ni Manny Pacquiao, mga kababayan, is worse than the administration of Pinoy. Diyan po nagalit ang Pangulo natin. Diyan nagalit ang Pangulo. Kaya pinagbintangan salita lamang po ng lasing. Yan ang sabi ng Pangulo kay Manny Pacquiao eh. Manny Pacquiao has never involved himself in drinking liquor. Baka hindi pa niya naranasan ng malasing ho eh. Pero pinagbintangan ni Digong. Bakit naman po ganun? Kadisiplinadong tao si Manny Pacquiao ho eh. Sabihin mong drunkard. Ay, nako talaga ho. Naiibang na ho siguro ang Pangulo natin. Oh? Anyway, wala na pong ipagmamalaki ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Masakit po nito, he is now being investigated ng ICC. At nagpapatuloy na rin po ang local investigation into deaths concerning the war on drugs. At lumitaw uli ang nangyari sa mag-ama. Opo. Early part of the war on drugs, mga kaibigan, mag-ama. 2016, pinatay ho sa loob ng kulungan. Hanggang ngayon, nakafile ang kaso sa korte, hindi pa po na-aaresto yung mga pulis. Identified po yung mga pulis. Pero bakit hindi po umaandar ang kaso nila? This is the reason why dinala ng ibang mga abogado sa International Criminal Court ang kaso ni Duterte sapagkat wala po dito sa atin ang tunay na umaandar na kaso laban sa mga perpetrators of human rights violations. This is the sin. Ito po ang kasalanan ni Digong. Human rights violations. Crimes against humanity po, mga kaibigan. Hindi po crimes against the Filipino people, pero crimes against humanity. Grabe po ito, mga kababayan. Kanya, sa tingin ko ho, hindi makakaligtas itong si Mr. Duterte ho. Kanya, by all means, at all cost, he will have to hang to power para hindi po siya makulong. Pero mukhang all directions are pointing to that direction already. Kaya kahit pa paano, nanginginig-ginig na rin ang Pangulong Rodrigo Duterte. Sandali lang De Los Santos, Jane Cruz, thanks po. Informative issue, Sir Ben. Dagdag knowledge sa katiwalian ng gobyerno. Marami pa po tayo nito, Jane? Thank you very much. De Los Santos Christopher, pwede na po natin patalsikin si Tatay Digong sa pwesto dahil sa kawalan aksyon sa paglaban sa pananakop ng China sa West Philippine Sea. Sa totoo lamang mga kababayan, treason talaga ito This is treason. At sa illegal na pangingisda ng mga Chino sa dagat ng Pilipinas. Grabe talaga yan. Huwag na nating sabihin po yung pinagbabawalan po yung mga mangingisda natin. Meron naman po yatang kaluwagan ng kaunti. Pero nandyan pa rin yung paghigpit. Ang tignan natin, itong ginawa ng mga inchik na nakita po ng satellite imaging ng isang independent satellite group. Nagtatapon ng human waste ang mga barko ng mga inchik dyan sa West Philippine Sea. This is the worst that could ever happen to a sovereign country. Tinatapunan ka
ng ECHAS, ng aggressor. And the President has done nothing to protect our sovereignty in this regard. How many days na po ang nakalilipas simula nung ibulgar ang bagay na ito? Monday pa po ho, mga kababayan, na we were celebrating the 5th year of our arbitral victory sa The Hague. Sinabi na po ito eh. And Secretary Lorenzana of the DND, nagsabi na ho noon eh. Imbestigahan namin ito. Mr. Roque also made a statement. Kung totoo ito, kailangan ho, sitahin ho natin ang China. The Department of Foreign Affairs has not said a single word about this one. Ano ba ito? Anong nakita po ninyong katotohanan dito sa bintang na nagtatapon ang mga barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea? Did you find out the truth about this? 5 araw na ho ang nakalilipas. Biyernes na ho ngayon eh. Pero wala pa ho kayong masabi. Bakit? Hindi ko yung nag-iimbestiga eh. Wala ko yung pakialam eh. Tinatapunan na tayo ng kanilang human waste. Pagkatapos wala pa ho kayong magawa. Wala kayong ginagawa. Treason nga ito. Christopher de los Santos said, this is treason. Pagtalikod sa sinumpaang responsibilidad sa taong bayan. Ipinagkanulo ang ating soberanidad. Ipinamigay ang ating bansa sa komunistang inchik pa. Komunistang inchik po. Chris, sana, ikaw na kaya maging presidente? Ano ang gagawin mo kung sakasakali ikaw ay presidente sa ginagawa ng China ngayon? What would you do? Ano kaya gagawin ni Chris? Please tell me. Eve M. Ramos Serbin, paano naman po ang war in WPS, in the West Philippine Sea? I don't think there is war. Wala naman pong digmaan po eh. Ang sinasabi lamang po natin sabihin ho natin sa China because they do not recognize the arbitral tribunal ruling. Continue the struggle against it. Di ba? Yung bang sa ginagawa ng China. Pero hindi eh. Hindi naman po tayo gumagawa ng hakbang. We do not even invite other countries to participate or to help untangle the mess created by China. There are other countries who would like to help and find a solution to this. Kasi nag-iisa po ang China ho na naniniwala sa kanyang sarili. They own the whole of the South China Sea. Wala naman pong naniniwala ho sa mga kalapit ho natin, mga bansa ho And they are willing to help the Philippines. So what are we afraid of? Ang ibig sabihin lamang ho nito, decided na ho ang ating Pangulong Duterte na makipagmahalan sa Pangulo ng Republika ng China, Xi Jinping. They must be thoroughly in love. Yan lang naman po ang nakikita ho nating katotohanan na ho dito. They must be really in love with each other. No? Sir, sa Eve, wala pong digmaan ho dito. And hindi po mauuwi sa digmaan unless China will make the first move. Pero, siyempre, matatakot din po ang China Aaring hindi matakot, pero may kaba din ho ito sapagkat kalaban po niya ang Amerika Di ba? Hindi lamang po Amerika. Kalaban po niya Germany, Japan, Australia, Netherlands. What else? Ang dami po bansa. European Community. European Union. Halos lahat po ng mga bansang nagkakaisa, laban po dito sa China. Anong kinatatakutan ho natin? China declares war in the Philippines? They won't do that. I don't think they will. Sapagkat mas marami po ang kanilang kalaban.
Kaya anong katatakutan ng ating Pangulo? Ang problema lamang ho dito, sabi ko nga po, baka naman talagang thoroughly in love yung dalawa. Xi Jinping at Mr. Rodrigo Duterte. Okay? DM Go. Dami yang mga anomalya sa vaccine at kalat na yan sa abroad at gising na yung iba dito sa atin. Sana gising na rin, sana may worldwide freedom rally ngayong July against sa vaccine at mga protocols, kaya abangan na lang natin ito. Ako, lalong magkakagulo na ito sapagkat it looks like there are other countries na talagang hindi na po naniniwala sa bakuna, hindi na naniniwala sa COVID. Nabuburyong na ho sila anong paniniwalaan po eh. Actually, this is the puzzle now na nararanasan po ng buong mundo. Lalo na ho, hindi man lamang nakikipag-cooperate ang China tungkol sa actual origin of the virus. Kaya wala pong solusyon talaga ho dito mga kababayan eh. Inaaral po ng mga medical experts from Europe and the United States of America ang actual origin of the virus, pero hindi po nakikipag-cooperate ang bansang China. So this is the problem. Dito sa atin, problema din po natin. Bakit? May Delta variant na tayo, pagkatapos pinalalaya pa po ang ating mga kabataan. Kaya anong klase ho ito mga kababayan? Oh, Charlie Fry, ipinagtanggol pa nga ng gobyerno natin. Ang sabi, yung satellite pictures daw ay sa Australia nangyari. Hinamon po ni Liza Dare, ito yung CEO ng Similarity. Nagbulgar po ng human waste, tinatapon ng China. Sabi po sa Pilipinas, because there was a forum sa 5th anniversary ng victory natin sa The Hague. Government officials were present. We asked the Philippine government to investigate this. O ano? Nag-imbestiga po ba ang Pilipinas? Anong sabi? DENR. Ang sabi, ay baka ibang barko baka hindi po galing sa China yan. Grabe talaga. Oo. Talagang natawa ako dun sa katwiran nun. Tapos galing na po sa Australia. Hindi namay pa ang Australia ho dito, mga kababayan. Bakit? May nagtatapon mo ba sa Australia ng mga human waste? Oh? Grabe naman talaga ito. What Madame Dare was saying, please investigate these images that we are presenting to you. Dahil severe ito eh. Nakakasira sa mga corals po dyan sa West Philippine Sea. But what has the government done? Wala po, mga kababayan. Today, hanggang ngayon, 5 araw na po ang nakalilipas. Ang bilis nga po ng araw eh, di ba? Ang bilis-bilis po ang araw na lumipas. 5 araw nang nakalilipas, wala pa pong investigasyon ang ating bansang Pilipinas. Bakit? Wala silang imbestigahan eh. Pagka nag-imbestiga ho sila, mapapatunayan ho nila, mapapahiya ho sila. Because if there is one country that should know what is happening in the West Philippine Sea, it should be the Philippine government. Hindi po ba? Tayo ang dapat nakakaalam po niyan. Hindi ibang tao. Nakakahiya po eh, mga kababayan. But this is the kind of government officials that we have. Ipinagkanalo na ipamigay na po ang bansang Pilipinas sa mga komunistang in check. That is the trouble. De Los Santos Christopher, kapag tayo ang illegal na nangisda at pumasok sa karagatan sakop ng China, patay agad tayo. Dapat ganun din ang gawin natin sa mga Chino
na kapag illegal silang pumasok sa Pilipinas, arestuhin. Oh, okay? Arestuhin. Kapag lumaban, patayin. Ang problema, ito pagmumula na talaga ng giyera ito. Ayaw ni Eve ang magkaroon tayo ng giyera ho doon. At kailangan talaga iwasan ho natin. But for heaven's sake, ganito ang ginagawa ng mga agresibong komunistang incheck. Tayo po ang minamaliit. Tayo po ang inaagrabyado sa ating sariling teritoryo. If you are the president, what would you do? Yan. Ibabato ko po sa inyong lahat ho yan para maintindihan ho natin. Okay? Tinatapunan po tayo ng mga dumi, ng mga komunistang incheck dyan sa West Philippine Sea. That is the accusation. It was heard last Monday. 5 araw na po ang nakalilipas. Wala pa pong result of the investigation kung meron mang ginawa ang Pilipinas. So hindi po nila mapapabulaanan ang accusation, ang image, because it is the truth. Nakakahiya po ang bansang Pilipinas. Mel, sino ang nagsabi na di siya naturukan ng bakuna? Ako, nakita ko, sa sentido pa nga, itinurok yung bakuna. Nilalong nasira ang ulo ng Pangulong Duterte. Mel, ako naman. Mel, ito, Rodelio Militante, tawa siya ng tawa. DM ko. Kaya bantay sarado nila yung WPS, daming barko, para di makita ang waste na tinatapon nila doon. Yan ang totoo, DM go. And according to Madam Der, there are more ships around the West Philippine Sea. Hindi lamang po 236 ito. 236 sa dalawang areas. Meron pang dalawang area where other ships of China are located. Alam ng Pilipinas yan. Hindi pwedeng hindi alam ng Pilipinas. Alam po nila, pero walang ginagawa. That is the truth. Salamat po ka Ben Paipon, sabi ni DM Go. Ayan. At salamat din po sa lahat ng mga sumali po dito sa ating Your Honor, please. Marami pa po tayong pag-uusapan sana, pero dumarating na naman po tayo sa hangganan ng ating programa. Pero may panghuli si Mr. Clemente. Baka magalit ang mga Pilipino. Sana huwag nilang tambakan ng sangkaterbang etats ang Chinese Embassy. Mahirap pigilan yan kapag nagsabay-sabay. Huwag naman sana. Yan. Mel, kung tinatapunan tayo ng human waste, gumanti tayo, tapunan naman natin sila ng inodoro, samahan din natin ng Poso Negro. Ayan o, nagkakatugma na ho ang mga sinasabi ng mga watchers po natin. Jane Cruz, thank you. Sir Ben, thank you very much din po. Bueno, mga kaibigan, dahan-dahan lamang po, there is a time for everything. Aralin natin ano ang dapat at kung ano ang tama. Yan po ang pwede natin gawin habang may panahon na hindi pa talagang gumugulo. Pero let us not wait for the worst of all times. Kailangan makahanap na po tayo ng paraan. And that could be in this coming election, mga kababayan. Okay? Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. Thank you very much sa lahat ng mga nag-comment. Bumati ho sa atin. Maraming salamat hanggang sa susunod na Lunes ho, alas 8 hanggang alas 10. Your Honor, please. Stand by for Mr. Doidel Castillo. Ngayon din po. Okay? Tata Ben Paipon here saying thank you very much for allowing us into your homes
and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.